patuloy pa rin at hindi pa umuupa ang tensyon sa Panatag o Scarborough Shoal, lumabas ang balitang may mga malalaking travel agency sa China na nagkansela na ng biyahe patungong Pilipinas. Ang China pa naman ang pang-apat na may pinakamaraming turista na bumibisita dito sa ating bansa, ayon po yan sa Department of Tourism. Kaya naman nangangamba na ngayon ang ilang mga tour operator sa posibleng epekto nito sa turismo sa ating bansa. Nakatutok si Rafi Tima. Hinihintay na ng Department of Tourism ang ulat mula sa kanilang tourism office sa Beijing at Shanghai, China kung totoo ngang may nagkansela na ng mga tour nila sa bansa. Ito'y matapos lumabas ang balita nagkansela raw ng biyahe sa bansa ang pinakamalaking online travel service company sa China, pati na ang ilan sa kanilang malalaking travel agencies. Ayon sa DOT, bagaman walang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan ng China at maging sa kanilang embahada patungkol dito, nakababahala ang balitang ito. Yes, we are worried. But as I said, the worry is because that's loss of tourist arrivals, that's loss of our revenues. But this is the same impact that we would have for any loss of tourist arrivals. Ayon sa DOT, bago lumabas ang balitang ito, maganda pa naman ang pagtanggap ng mga travel agencies sa China tungkol sa pinaigting na tourism campaign ng bansa. Katunayan, pang-apat na mga Chino sa pinakamaraming turistang dumarating sa bansa. At nitong first quarter ng taon, pumalo sa mahigit 96,000 ang bilang ng mga Chinese tourists na bumisita sa bansa, halos doble kumpara noong nakaraang taon. We're just receiving reports now from our attaché in Shanghai kasi we have an ongoing World Travel Fair. We are participating in the World Travel Fair. So yung reception ng mga agents are okay naman. They still have that commitment. Dahil sa pangyayari, kailangan daw mag-refocus ang DOT para hindi ganong maapektuhan ang kagustuhan ng ahensya na pataasin pa ang tourist arrival sa bansa. I believe this is temporary, no? But even no matter how temporary it is, the impact is immediate and important, no? So we have to refocus our promotions. So tour groups are affected, so maybe the promotions should focus on what we call foreign individual travelers or FITs. Ang Department of Foreign Affairs inaalam pa kung totoo ang ban ng tour sa Pilipinas ng ilang travel agency sa China. Tiniyak ng DFA, ligtas sa mga turistang Chinese kapag gusto nilang bumisita sa bansa sa kabila ng tensyon sa Panatag Shoal sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang ilang travel agency sa bansa, nag-aalala rin sa ginawang ban ng ilang Chinese tour operators. Tiyak daw kasi magsusunuran ang iba pang travel agency sa China. Since that's China, of course they have to follow the government. It's not like yung what happened to Hong Kong. Even if there was a blacklisting, since Hong Kong, meron pa rin. Of course, merong cancellations yan. But hopefully, we will be able to put in some other tourists from other countries to fill in the loss. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Binabalak ng ilang militanteng grupo na magprotesta sa harap ng embahada ng bansang China bukas. Kabilang sa mga mag-arali ang grupong Akbayan, ito'y kaugnay pa rin po ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang Panatag o Scarborough Shoal. Sa gitna ng balak na kilos protesta, pinag-iingat naman ng bansang Taiwan ang kanilang mga mamamayan na nandito sa Pilipinas. Posible raw kasing mapagkamalan silang mga Chino o mga Chinese national. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Balita mula sa lungsod ng Pasig, isang lalaki na arestuhin na sana ng mga otoridad dahil sa patong-patong na mga kaso ng pagnanakaw ang biglang nag-hostage ng mag-ama. Si Jay Sabalde, naka-Alerto 24. Nabasag ang katahimikan sa Ramos Compound, East Floodway, Barangay Rosario, Pasig City nang mang-hostage ng mag-ama ang suspect na kinilalang si Jeffrey Fayo. Ayon sa pulisya, matagal na ang pinaghahanap si Fayo dahil sa 4 na outstanding warrant of arrest sa kasong robbery hold-up. Naabutan ng Pasig Police ang suspect sa Ramos Compound at nang aarestuin, nagtangkang tumakas hanggang na-corner ito at ng hostage. Ayon kay Fayo, hindi raw niya talaga kagustuhan ang mang-hostage pero natakot daw siya para sa kanyang buhay. Matapos sa mahigit 3 oras na negosasyon, sumuko na ang suspect. Nakiusap na rin siya sa akin, tatay, huwag kang nang pumalag.
Huwag ka na kumuha, sabi sa akin. Hindi ko sasaktan. Natatakot po. Kinakabahan. Na-recover sa suspect ang ginamit sa mga hostage na caliber 45 na baril. Dinala sa Pasig Headquarters si Fayo upang masusing imbestigahan. Sir, madadagdagan yung 4 niyang warrant. Yes, oo. Definitely. Jay Sabale, naka-alerto, 24. Dalawang batang dinukot nitong Sabado sa May Kawayan, lalawigan ng Bulacan ang naibalik na sa kanilang mga magulang. Pero hindi pa rin natutukoy kung sino ang dumukot sa mga bata. Nababahala naman ang tinatawag na anti-crime advocate na si Teresita Angsi sa mga insidente ng kidnapping. Si Steve Dailisan, naka-alerto 24. Mahigpit na yakap ang isinalubong na magpinsang ito matapos makabalik sa piling ng kanilang magulang. Sabado na i-report na nawala ang 2 bata na naglalaro lang daw sa labas ng kanilang tahanan sa May Kawayan, Bulacan. Isang babae di umano tumangay sa kanila at nagdala sa kanila sa isang kubo. Walang kumontak sa pamilya ng mga bata, walang hiningin ransom anumang kapalit. 2 araw matapos dukuti, nakita na lang sa kalsada sa Pulilan, Bulacan ng mga bata. Maliban sa kurot, hindi naman daw sila sinaktan ng sospek na di pa rin natutukoy ang pagkakatulanda. Nito namang Lunes, 2 bata ang tinangkang dukutin sa barangay Talipapa sa Novaliches, Quezon City. 2 lalaki daw bumuhat sa naglalarong mga bata at magsasakay sa mga ito sa berdeng van. Sa kabutiang palad ay nakawala at nakatakas sa mga bata. Ang anti-crime advocate na si Teresita Angsi nababahala na raw sa mga sunod-sunod na insidente ng kidnapping. Sa kanilang monitoring nito lamang Marso, 4 na pawang negosyante ang nakidnap, 3 sa kanila babae habang 1 ang lalaki. Mas malakas na ang loob ng mga kidnappers ngayon dahil sa umaga na ganap ang pagdukot. Nagbabayad sila ng malaki, no, at mabilis. Nakakatakot na maengganyo lalo na yung mga kidnappers. Lalong-lalo na pag matanda na ako ay babae, siyempre mas takot yung mga family ng victims. Sa datos ng Philippine National Police, may 6 na kaso ng kidnapping na naitala mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mas mababa raw kumpara sa 11 kaso nung nakarang taon. 4 ang dinukot ng mga teroristang grupo sa Mindanao at 2 lang daw ang naitala sa Metro Manila. Pinakahuli, ang bineberipika pang insidente sa isang PhilAm businessman sa Makati. Pero patuloy ding nakikiusap ang pulisya sa mga kaanak ng mga biktima ng kidnapping na makipag-ugnayan sa kanila. Inatasan namin ng ating mga unit sa baba, no? Na yun, dagdagan yung kanilang pag-iingat, yung kanilang pagmamatsyag. Lalo na doon sa mga area na more or less magiging very vulnerable yung mga, lalo na yung mga bata. Bagamat siniguro ng pambansang pulisya na walang dapat ikabahala ang publiko, mahalaga pa rin daw na maging mapagmatyag sa paligid. Pakabili na ng mga bata na huwag basta-basta magtitiwala o makikipag-usap sa mga taong hindi naman nila kakilala. Sakaling may mga kahinahinalang kilos o banta sa buhay, huwag ding mag-atubili na dumulog sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. Samantala, bantay sarado ng pulisya ang libing ni Alfred Mendiola sa Pampanga. Si Mendiola po ang pinaslang na star witness sa kasong carnapping laban sa magkapatid na Roger at Raymond Dominguez. Nakatutok si John Consulta. Mag-aalas 4 ng hapon nang ilabas ang kabaong ng pinatay na star witness laban sa Dominguez carnapping group na si Alfred Mendiola sa lugar na pinagburulan sa kanya sa Pampanga. Tumangging humarap sa kamera ang mga kaanak ni Mendiola para na rin sa kanilang kaligtasan. Todo bantay naman ang mga tauhan ng Pampanga Police habang ibinabiyahe ang labi ng napatay na star witness. Ang ilang residente sa Pampanga lumabas na kanilang mga bahay at tindahan habang ang ilan inihinto ang kanilang sasakyan para magpakita ng respeto sa kanilang kabalin. Pero kapansin-pansin na iilan lang ang sumama para makipaglibing sa takot na makompromiso ang kanilang seguridad. Pagdating sa sementeryo, tila nakiloksa rin ang kalangitan sa pagbuhos ng malakas na ulan habang buhat ng ilang mahal sa buhay ni Mendiola ang kanyang kabaong. Habang ibinababa si Mendiola sa kanyang huling hantungan, di na napigilan ng kanyang mga kaanak na maglabas ng emosyon. Alas 5 ng hapon nang tuluyang mailibing si Mendiola. Umaasa ang kanyang mga mahal sa buhay na magkakaroon pa rin ng hustisya ang kanyang pagkamatay at mabibigyan ng mas epektibong proteksyon ang iba pang mga testigo na ang hangad lang daw ay mailabas ang katotohanan. Mula rito sa Pampanga, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, meron po tayong magandang balita. Magandang balita po ito lalo na para sa mga motorista. Posible raw na bumaba na mahigit piso
kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula noong Abril, 4 na beses na nag-rollback ang diesel. Humigit kumulang 2 piso na ang natapyas sa presyo. Hindi man ganun kalaki, malaking tulong na rin daw ito sa gastusin ni Mang Tirso. Sir, saan ho napupunta ho yung inyong natitipid dahil ho dun sa rollback? Sa ngayon, napupunta sa maintenance namin at saka nakakadagdag ng pambili sa pagkain namin. At isa na namang big-time rollback ang maaaring ipatupad ng oil companies sa susunod na linggo. Hopefully, more than 1 peso. Kasi depende yan dahil 3 days pa lang naman nakita natin. So, may 2 days pa but hopefully hindi masyadong ma-offset yung if ever mag-reverse yung trend. Paliwanag ng DOE, bumabagal ang paglago ng ekonomiya sa mundo at maraming bansa ang nakapag-imbak ng supply kaya mahina ang demand sa langis ngayon. Nabawasan din ang tensyon sa Middle East na pinagkukunan ng malaking supply ng langis. Nagdagdag pa ng produksyon ang Saudi Arabia. Dahil sa mas mababang demand kontra sa lumalaking supply, malaki ang bagsak presyo sa world market. Simula Enero, 6 na beses na nag-rollback sa diesel at unleaded gasoline. Pero dahil 9 na beses naman tumaas ang presyo, ang suma total, mas nagmahal pa rin ng mahigit 1 peso at 50 centavos ang diesel at mahigit 4 pesos naman sa unleaded gasoline. 56 pesos at 10 centavos ang karaniwang presyo ng unleaded gasoline ngayon. 46 pesos at 10 centavos naman sa diesel. Noong Marso, matatanda ang pinayagan ni LTFRB na itaas sa 8.50 ang minimum fare sa jeep dahil sa sunod-sunod na dagdag presyo. Pero ngayong lingguhan nila ng rollback sa presyo ng petrolyo, pinag-uusapan na ng LTFRB kung panahon na ba para bawiin ang provisional increase. Pero sa isang pag-aaral ng UN, maaari pa ring sumipa ang presyo ng langis dahil sa political instability sa oil-producing countries, kaya hindi raw dapat maging kampante. To find out alternative energy sources, both in terms of diversifying the countries from where they are sourcing. Ganito rin ang sinabi ng DOE, mananatiling malikot ang presyo ng langis ngayong taon, kaya payo ng ahensya sa mga motorista. We have to have energy conservation, energy efficiency as a way of life. Plan your trips. Diba? Tapos maintain mo yung sasakyan, huwag mong i-overload. Pero sa Tarlac, tila hindi problema ng mga jeepney driver ang mahal na krudo. Ang ginagamit kasi nilang kapalit ng diesel, pinagprituhang mantika. Wala naman daw nagiging aberya sa kanilang pagbiyahe, pero may itim na usok ang ibinubuga ng mga jeep na gumagamit nito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.